Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre, at ang inyong pagtangkilik ang pinakamalaking gantimpala. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong may aabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR codes o ang bank account details na makikita sa inyong screen. Anumang halaga ay makatutulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Bago tayo magsimula sa kwento, sa aking minamahal na mga members, huwag po ninyong kalimutang magpadala ng mensahe kalakip ang screenshot ng inyong YouTube account. Makikita ninyo ang aking email address sa description ng video na ito. Isa sa mga perks ninyo ay makakatanggap kayo ng soft copy ng exclusive scene na hindi ninyo napakinggan sa Chapter 7 at Chapter 8. Sa aking minamahal na mga subscribers, kung nais ninyong mag-avail ng membership, meron lamang kayo hanggang Sabado, April 18, 2026 alas 12 ng tanghali upang maging eligible sa soft copy. Ito na ang first and last na gagawin ko bilang ganitong klase ng perk. Ang soft copy ay may lagda ko mismo. At para sa mga nais sumuporta sa aking channel, maaari na po kayong gumamit ng Super Thanks. I-click lamang ang Super Thanks icon sa ibaba at maaari na kayong pumili ng halagang nais ninyong ibigay. Hindi po ito sa pilitan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Dahan-dahang pinihit ni Rome ang doorknob. Sa loob ng 2 taon, ang paglabas sa pintong ito ay nangangahulugan ng maingat na paghakbang, pagkapit sa dingding at paghihintay kay Mang Lando. Pero ngayon, sapat na ang liwanag ng hallway para makita niya ito. Eksakto namang bumukas ang pinto ng kwarto ni Dr. Cassie. Nakabihis na ito, handa na para sa kanyang round sa ospital. Nakayuko si Cassie habang inaayos ang kanyang relo. Hindi pa napapansin ang presensya ni Rome. Inangat niya ang kanyang ulo at nakita niya ito. Rome, ang aga mo yata. Natigilan si Cassie. Pag-angat ng kanyang tingin, imbis na ang nakasanayang blankong titig ni Rome ang sumalubong sa kanya, nakita niya ang mga mata ni Rome na diretsyong nakatingin sa kanya. Ang mga matang dati tila laging nakatingin sa kawalan, ngayon ay nagningning, basang-basa ng luha at nakatitig ng diretsyo sa kanyang muka. Ang hawak niyang medical bag ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Dr. Cassie, mahinang tawag ni Rome. Ang boses niya ay nanginginig, halos pabulong na lang. Nanlaki ang mga mata ni Cassie, hindi siya makagalaw. Bilang doktor, alam niya ang siyensya sa likod nito, pero bilang kaibigan na nag-aalaga sa kanya, tila tumigil ang mundo niya. Rome, nakikita mo ba ako? Nakikita mo ba ako, ha? Dahan-dahang tumango si Rome. Ang mga luha ay lalong pumatak. Ang ganda niyo pala, Doc. Sobrang ganda niyo. Sa isang iglap, nawala ang pagiging professional ni Cassie. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan isang malakas na hikbi. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ang magkabilang balikat ni Rome. Tiningnan ang reaksyon ng mga mata nito sa liwanag. Patingin ako Rome. Utal ni Cassie habang umiiyak na rin. Sumunod ka sa daliri ko. Heto, nakikita mo to? Sinundan ni Rome ang galaw ng kamay ni Cassie. Bawat galaw, bawat kurap ay patunay na tapos na ang dilim. Salamat, Doc. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Humahagulhol na si Rome at sinandal ang kanyang noo sa balikat ni Cassie. Akala ko habang buhay na akong nasa dilim. Akala ko hindi ko na makikita ang mundo. Niyakap ni Cassie si Rome ng mahigpit. Sa loob ng hallway na iyon, sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, 2 tao ang magkayakap na umiiyak. Isang pasyenteng muling binigyan ng pagkakataong makakita at isang doktor na nakasaksi sa pinakamagandang milagro sa kanyang karera. Walang mabulaklak na salita, puro lang tunog ng mahihinang hikbi.
Dahil sa pagkakataong ito, sapat na ang katotohanan sa wakas, nagtagpo na ang kanilang mga tingin. Tinawagan ni Dr. Cassie ang ospital para sabihin hindi siya makakarating sa umagang iyon dahil sa emergency. Mabilis ang naging kilos ni Dr. Cassie. Matapos kansilahin ang kanyang duty sa umagang iyon, agad niyang dinala si Rome sa sofa at nanginginig ang mga kamay na tinawagan si Gwen sa pamamagitan ng video call. Pagkasagot ni Gwen, bumungad ang mukha niyang magulo pa ang buhok at nagniningkit ang mga mata dahil sa antok. Kasi ang aga pa ha, bakit? Pero biglang napaayos siya ng upo nang mapansin ang mga luha sa mukha ng doktora. Kasi, bakit ka umiyak? Anong problema? May nangyari ba? Imbis na sumagot, dahan-dahang iniharap ni Cassie ang kamera kay Rome. Nang makita ni Gwen ang mukha ni Rome na hindi na nakatingin kung saan kundi direkta sa screen ng phone ay tila tumigil ang hininga nito. Nakita niya ang mga mata ni Rome na nakatutok sa kanya, punong-puno ng buhay at luha. Gwen, mahinang tawag ni Rome. Rome? Nauutal na tanong ni Gwen. Rome, nakikita mo ba ako? Sabihin mo sa akin, nakikita mo ba ang mukha ko? Gwen, ang gulo ng buhok mo, biro ni Rome sa gitna ng kanyang pag-iyak. At may mga muta ka pa yata, pero Gwen, ang ganda mo, sobrang ganda mo pala. Sa kabilang linya, napagalpak ng iyak si Gwen. Tinakpan niya ang kanyang bibig habang humahagulhol. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding emosyon. Sira ka talaga. Gwen, sabi ni Rome habang hinahaplos ang screen ng phone na tila pa maaabot niya ang pisngi ng kaibigan. Salamat, Gwen. Salamat dahil hindi mo ako iniwan noong wala akong makita. Salamat dahil naging mga mata ko kayo ni Dr. Cassie sa loob ng 2 taon. Wala yun, Rome, wala yun, hikbi ni Gwen. Kahit habang buhay pa kitang alagaan, gagawin ko. Pero salamat sa Diyos. Salamat at nakikita mo na kami. Gusto kong pumunta dyan ngayon din. Gusto kitang yakapin. Hihintayin kita, Gwen, sagot ni Rome. Gusto kitang makita sa personal. Gusto kong makita ang lahat ng kulay na ikunento mo sa akin. Hindi na ako mangangapa, Gwen. Nakita ko na ang ngiti mo. Nanatiling nakatitig si Gwen sa screen. Tila ayaw walisin ang tingin kay Rome dahil baka panaginip lang ang lahat. Sa loob ng 2 taon, naging sandigan sila ng isa't isa sa dilim at ngayon may liwanag na. Ang samahan nila ay mas lalo pang tumibay. Rome, pangako, pagdating ko dyan, igagala kita sa lahat ng lugar na gusto mong makita, sabi ni Gwen habang pinapahid ang kanyang mga luha. Wala nang dilim, Rome, wala na. Wala na talaga, Gwen. Tapos na ang gabi. Nakangiting sagot ni Rome habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy, tanda ng isang bagong simula. Sa gitna ng tawanan at iyakan, nanatili ang bigat ng mahalagang tanong. Bahagyang inayos ni Gwen ang kanyang sarili sa screen, pilit na pinapatigil ang panginginig ng kanyang boses. Rome, panimula ni Gwen, ang tingin ay seryoso pero puno ng pag-asa. Ngayong nakakakita ka na, may naalala ka na ba? Dahan-dahan siyang umiling. Wala pa, Gwen. Huminga ng malalim si Dr. Cassie at hinawakan ang kamay ni Rome. Huwag nating biglain, Rome. Ang pagbabalik ng paningin mo ay isang malaking himala na. Ang isipan mo ay dahan-dahan nang naghihilom. Bumaling si Cassie sa phone para makausap din si Gwen. Gwen, pagkatapos ng tawag na ito, tatawagan ko agad si Dr. Pascual. Kailangan ni Rome ng special session sa kanyang neuropsychiatrist sa lalong madaling panahon. Ngayong may visual stimulation na siya, baka ito na ang susi para mabuksan ang mga nakalak na memorya sa isip niya. Tumango si Gwen sa kabilang linya, may panibagong determinasyon sa kanyang mga mata. Tama si Cassie, Rome. It's a start. Isang malaking hakbang na to. Kung nagawa mong makakita ulit, sigurado ako, next na ang mga alaala mo, babalik at babalik ang lahat sa tamang panahon. Ngumiti si Rome, isang ngiting may halong kaba at pananabik. Sana nga, Gwen, gusto ko na rin makilala kung sino ba talaga ako bago naging ganito ang lahat. Huwag kang mag-alala,
Huling hirit ni Gwen bago ibaba ang tawag. Narito lang kami, isang hakbang sa bawat araw, magpahinga ka muna, okay? Nang mamatay ang tawag, naiwan ang katahimikan sa sala, pero hindi na ito ang nakakatakot na katahimikan ng dilim. Ito na ang katahimikang puno ng mga posibilidad. Alas 9 ng umaga, sa loob ng kanyang main office, abala si Zeke sa pagbabasa ng mga financial reports nang tumunog ang kanyang intercom. Agad niyang kinuha ang phone sa kanyang table. Yes, maikling sagot ni Zeke. Sir, nandito po si Mr. Santos, yung investigator na kinuha ninyo. Papasukin ko na po ba? Tanong ng kanyang secretary. Good, sige papasukin mo na. Nang makapasok si Mr. Santos ay agad siyang pinaupo ni Zeke. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. So Mr. Santos, what is our progress sa investigation? We have a clearer picture ngayon, sir, panimula ng investigator habang inilalabas ang kanyang iPad. I have CCTV videos from different establishments on the day na pinaniniwalaan nating nangyari ang nasa video. Pinindot niya ang play ng unang file. This is Rome Vasquez with Mark Panganiban in a coffee shop. Look at Mark before he went to the table. He put something in Rome's coffee. I will fast forward to the time when Rome was starting to feel ill. Habang nakatingin sa video, unti-unting nakuyom ang mga kamay ni Zeke. Kitang-kita ang panlalabot ni Rome at ang mapanlinlang na pag-alalay ni Mark. Ang suot ni Mark sa CCTV ay kaparehong-kapareho ng kulay sa lalaking nasa iskandalosong video. Pinutol ng investigator ang clip at lumipat sa isa pa. This video is from the condo building of Rome. Mark helped Rome hanggang makapasok sila sa unit. Pero tingnan niyo ito, sir. Itinuro niya isang babaeng sumunod sa kanila sa hallway. Hindi ito pumasok, nanatili lang sa labas ng pinto at kitang-kita ang paglabas nito ng phone para mag-record. This woman is Claire Madrigal, Mark's girlfriend or shall we say ex. This is the same woman na pumunta sa pub ninyo days prior and days after. I asked your manager to provide me the CCTV. Pinakita naman ang video noong sumugod si Claire kay Rome sa pub at ang huling clip kung saan kinausap ni Claire si Lito para ibigay ang kopya ng video. Hindi na nakapagsalita si Zeke. Ramdam na ramdam ang namumuong galit sa kanyang dibdib. Tila isang bulkang malapit ng sumabog. Ang bawat piraso ng ebidensya ay sumasampal sa katotohanang biktima lang ang taong labis niyang kinamumuhian noon dahil sa pagtataksil. Sir, based on these pieces of evidence, nagamit lang si Mr. Vasquez. Ginawan siya ng mali, seryosong pahayag ni Mr. Santos. I won't forgive them, mariing sabi ni Zeke. Ang boses ay puno ng poot. The day of reckoning for them is about to happen, Mr. Santos. I need further investigation. I need to know their exact whereabouts. This is noted, sir. You can go now. I need your update as soon as possible. Matapos umalis ni Mr. Santos, dahan-dahang tumayo si Zeke at lumapit sa malaking glass window ng kanyang opisina. Nakatingin siya sa malayo. Pinagmamasdan ang abalang syudad sa labas, pero ang kanyang isip ay nandoon sa gabing unang sinaktan niya si Rome. Nanatiling nakakuyom ang kanyang mga kamay, tila ba tinitimbang kung paano niya pagbabayarin ang mga taong sangkot sa lahat. Iyon lang ang paraan para mapatawad niya ang sarili niya sa hindi pagbigay ng pagkakataon noon kay Rome na magpaliwanag. Masyado siya noon nakain ng selos. Ang akalang ang mahal na mahal niya ay pinagtataksilan siya. Iba kasi talagang epekto ni Rome sa kanya, ngunit hindi yun dahilan para gawin niya ang ginawa niya noon. Maya-maya, bumukas ang pinto ng opisina. Napalingon siya at nakita niya ang kanyang kuya, si Axel Viga na pumasok na may seryosong aura. What brings you here, kuya? Takang tanong ni Zeke habang dahan-dahang niluluwagan ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamay. Just checking in on you, sagot ni Axel. How is the investigation? May nakuha na bang malinaw na sagot? Muling humarap si Zeke sa glass window, itinuon ang paningin sa malayo bago sumagot sa kapatid. I made a terrible mistake, kuya. So far, Rome and I are okay.
Pero paano kung makakaalala na siya? Sa oras na bumalik ang lahat, baka hindi niya ako mapatawad sa ginawa ko. Matagal na hindi sumagot si Axel, tila pinapakiramdaman ang bigat na dala ng kanyang kapatid. Remember when I had love problems with Liam? Pagbasag ni Axel sa katahimikan. You were there with me sa pub mo. You were the one who made me realize things about love. It's about time na ako naman ang sumuporta sa kapatid ko. Lumingon si Zeke at bahagyang napangiti. You've changed, kuya. Still the same serious Axel, pero you've changed. Lumapit si Axel at tinapik ang balikat ni Zeke. Remember what you said to me back then? Sabi mo, kung seryoso ako, kailangan ko munang mag-initiate at establish ang relationship. Hindi ko pwedeng utusan ang pag-ibig. Ganon din ang payo ko sa iyo ngayon. Kung magalit man siya sa oras na makakaalala na siya, kailangan mong mag-initiate ng mga bagay para makabawi ka. Kailangan mong iparamdam sa kanya gaano ka nagsisi at gaano mo siya kamahal when he remembers everything, including the painful things. Napangiti ng tuluyan si Zeke, tila nabawasan ang tinik sa kanyang dibdib. Thank you, kuya. I think I've wasted much of your time. I have to go, may mga meetings pa ako, sabi ni Axel. Tatalikod na sana siya, ngunit napatigil siya nang bigla siyang kabigi ni Zeke para sa isang mahigpit na yakap. Nagulat si Axel. Hindi sanay sa ganong ka-emotional na kilos ng kapatid, ngunit kalaunan ay gumanti rin ito ng yakap at tinapik ang likod ni Zeke. Thank you so much, kuya. I really needed that, bulong ni Zeke. No worries, sagot ni Axel na may tipid ng ngiti. Aayusin natin to. Sa kabilang dako, nakakuha agad ng slot sina Dr. Cassie at Rome sa schedule ni Dr. Pascual sa araw na iyon. Pumunta sila agad para kumonsulta. Tinanong si Rome ni Dr. Pascual sa mga nangyari sa mga nagdaang mga araw. Doc, nagsimula po noong gabi na magkasama kami ng isang lalaki. Panimula ni Rome, ang boses ay puno ng pagkamangha. Habang nagsasayaw kami, may mga flashes ng liwanag akong nakikita pero nawala agad. Nang magising ako kaninang umaga, bigla na lang nagbukas ang lahat. Nakikita ko na ang lahat, Doc. Tumingin si Dr. Pascual kay Dr. Cassie na agad namang nagbigay ng karagdagang konteksto. Dr. Pascual, may malaking koneksyon ang lalaking ito kay Rome sa nakaraan at sa tingin ko ay lalo na bago nangyari ang aksidente. Bagaman hindi pa ito malinaw kay Rome at sa amin, ang lalaking ito ay naging constant figure sa tabi niya nitong mga huling araw na nagdaan. Tumango-tango si Dr. Pascual at inayos ang kanyang salamin. Rome, ang nangyari sa iyo ay isang halimbawa ng psychosomatic breakthrough. Sa medical na aspeto, ang iyong pagkabulag noon ay hindi dahil sa pinsala sa iyong mga mata, kundi sa isang paraan ng utak mo para protektahan ka at yan ay na-discuss ko na noon, di ba? Sandaling huminto ang doktor para tingnan ang reaksyon ni Rome. Ang presensya ng lalaki ang nagsilbing emotional catalyst. Noong gabing iyon, naramdaman ng sistema mo ang matinding sense of safety at ligaya. Ang utak natin ay may kakayahang mag-release ng endorphins na kayang mag-trigger ng physical recovery. Bahagyang kumunot ang noo ni Rome, tila malalim ang iniisip. Pero Tok, kung nakakakita na ako, bakit hanggang ngayon ay blanco pa rin ang alaala ko? Bakit paningin ko lang ang bumalik? Magkaiba ang hard drive ng paningin at ng memorya sa ating utak, Rome. Malumanay na paliwanag ni Dr. Pascual. Ang visual cortex na nagpoproseso ng nakikita mo ay mas madaling ma-reconnect sa pamamagitan ng sensory experience, pero ang hippocampus kung saan nakatago ang iyong mga alahala ay isang malalim at mas komplikadong vault. Sumandal ang doktor sa kanyang upuan. Maaring handa na ang mga mata mo na harapin ang mundo, pero ang isipan mo ay pinoprotektahan ka pa rin mula sa sakit ng nakaraan. Ang amnesia mo ay nagsilbing shield. Bubukas lang ang vault na iyon kapag ang emotion at ang puso mo ay sapat na ring malakas para harapin kung ano man ang nakatago doon. It takes time, Rome. Ang paningin mo ang unang hakbang pa lang. Napahinga ng malalim si Rome habang dahan-dahang hinaplos ang kanyang mga mata. So kailangan ko palang maghintay. Hindi lang paghihintay, Rome, sagot ni Dr. Pascual na may tipid ng ngiti.
Kailangan mo ring magpatuloy sa paggawa ng mga bagong alaala. Minsan, ang mga bagong imahe ang susi para mahanap ang mga lumang larawan sa isip mo. Lumabas sila ng klinik na may pag-asa. Sinabihan pa din ni Dr. Pascual sa Rome na tuloy pa rin ang incoming sessions nila. Nakauwi na sina Rome at Dr. Cassie. Pagpasok ni na Rome at Dr. Cassie, agad na napatayo si Zeke mula sa pagkakaupo. Hawak niya ang malalaking bouquet ng red roses. Dr. Cassie, Rome, bati niya. Kumikinang ang mga mata ni Zeke habang binibigkas ang pangalan ni Rome, bakas ang pananabik sa kanyang boses. Zeke, sagot ni Rome. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, nakita ni Rome ang mukha ni Zeke. Wala siyang maalala sa mga linyang bumubuo sa mukhang iyon, pero tila may sariling memorya ang puso niya na kumikilala sa lalaking nasa harap niya. Napatigagal si Zeke. Napansin niyang diretsyong nakatitig si Rome sa kanyang mga mata. Doon lang din niya napagtanto na wala itong dalang tungkod at hindi pala sumama si Mang Lando para alalayan siya. Rome, can you see me? Tanong ni Zeke. Nanginginig ang kanyang boses at nagsimula nang mamula ang kanyang mga mata, tila sasabog ang puso niya. Yes, Zeke, sagot ni Rome at kasabay nito ang pagpatak ng kanyang mga luha. Binitawan ni Zeke ang mga bulaklak, hinayaan niyang bumagsak ang mga ito sa sahig habang patakbo siyang lumapit at sinalubong si Rome ng isang napakahigpit na yakap. Napayakap din si Rome sa kanya. Oh God, thank you so much, bulong ni Zeke na humihikbi na. Si Dr. Cassie na hanggang ngayon ay wala pang tiwala kay Zeke ay hindi napigilang mapaluha sa nasaksihan. Nakita niya gaanong kamahal ni Zeke si Rome. Nakita niya sa unang pagkakataon ng isang Zeke Viga na galing sa isang napakayamang angkan ay ganito kung magmahal kay Rome. Dahan-dahang kumalas ng bahagya si Zeke para tingnan si Rome. Does this mean you remember too? Naalala mo na ba ako? Umiling si Rome. Hindi, Zeke. Paningin ko pa lang ang bumalik. Hindi na sumagot si Zeke. Muli lang niyang isinubsob ang kanyang mukha sa balikat ni Rome at mas hinigpitan pa ang yakap. Tila ibinubuhos doon ang lahat ng bigat na nararamdaman niya mula pa kanina sa opisina. Dahan-dahang kumala si Zeke sa yakap, bagaman hindi niya magawang bitawan ang mga kamay ni Rome. Tumingin siya kay Dr. Cassie. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong at puno ng pag-asa. What did the doctor say, Dr. Cassie? Tanong ni Zeke. Bumuntong hininga si Dr. Cassie. Sa pagkakataong ito, ang kanyang tingin ay hindi na kasing talas ng dati. You're right, Mr. Viga. You can be part of the solution. Pero sa ngayon, huwag mo munang sabihin kay Rome o kanino man sa amin kung ano talaga ang nangyari before the accident happened. Dr. Pascual wants to meet you first bago magsimula ang sessions nila ni Rome. He wants to know everything bago makagawa ng tamang hakbang to help Rome recover his memory. Tumango si Zeke, seryosong ekspresyon. Okay, when will be the first session? In 2 weeks pa, Mr. Viga, sagot ni Dr. Cassie. Okay, Dr. Cassie, good. May aasikasuhin pa rin kasi ako which relates to Rome, sabi ni Zeke. May diin ang bawat salita niya na tila ba ang pag-aasikaso na ito ay isang misyon na hindi niya pwedeng palampasin. Nagtaka si Rome at napatingin sa kanya. Ano naman yon, Zeke? Humarap si Zeke sa kanya at bahagyang ngumiti, isang ngiting tila may itinatagong sikreto. Not now, Mrs. It should be first communicated to your neuropsychiatrist. Sige, makakapaghintay ako, sagot ni Rome na may tiwala sa kanyang tinig. Muling niyakap ni Zeke si Rome, isang yakap na tila ba sinisiguro niyang totoo ang lahat ng ito. Mr. Viga, dito ka na mag-lunch, paanyaya ni Dr. Cassie. Nagulat si Zeke sa imbitasyon pero agad din siyang napangiti. Alam niyang ito na ang simula ng pagkuha niya sa tiwala ng doktor. Sa pagkainan, naging masigla ang kanilang usapan. Hindi mapigilan ni Zeke na abutin ang kamay ni Rome sa ilalim ng lamesa at ipagsaklop ang kanilang mga daliri. Tila ba ayaw na niyang bumitaw pa muli. Pagkatapos ng lunch, kinuha na ni Dr. Cassie ang kanyang mga gamit. Kailangan ko nang pumunta sa hospital, may mga pasyente pa akong dapat asikasuhin. Rome, Zeke, mauna na ako sa inyo.
Nang makalis si Dr. Cassie, naiwan na ang dalawa. Ang katahimikan sa kanila ay puno ng saya. Ngayon, ang bawat segundo ay puno ng mga sulyap at mga ngiting sa wakas ay nagtatagpo. "Mrs. Let's go, come with me," sabi ni Zeke. "Saan naman?" tanong ni Rome. "Basta, sumama ka, okay?" sabi ni Zeke na may ngiti sa labi. Dinala si Rome ni Zeke sa penthouse niya sa BGC. Pagdating nila sa penthouse, tila panaginip para kay Rome ang bawat sulok ng kanyang nasasaksihan. Mula sa pintuan, kitang-kita ang lawak at linis ng disenyo, pero ang tunay na kumuha ng atensyon niya ay ang dambuhalang glass floor-to-ceiling window. Dahan-dahang lumapit si Rome sa salamin. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang tibok ng puso niya. Pero sa tuwing namumulat siya, nandoon ang matatayag na skyscraper ng BGC. "Ang ganda, Zeke," bulong ni Rome habang tuluyang lumabas sa balkonahe. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang muka at ang malawak na tanawin ng lungsod ay nakalatag sa harap niya. Sumunod si Zeke at dahan-dahang yumakap sa likod ni Rome. Isinandal niya ang kanyang baba sa balikat nito at hinalikan ng matagal ang pisngi ni Rome. "Mas maganda ka, Mrs." bulong ni Zeke. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Napangiti si Rome. Ramdam ang init ng katawan ni Zeke sa kanyang likuran. "Ang saya ko, Mrs. na nagbalik na ang paningin mo," patuloy ni Zeke habang mas hinigpitan pa ang yakap. "Ako rin, Zeke, at masaya ako sa ganitong kagandang tanawin na nakikita ko ngayon," sagot ni Rome. Hindi na sumagot si Zeke. Nanatili lang siyang nakayakap. Pinagmasdan ang mukha ni Rome. Maya-maya, dahan-dahan niyang iginiya si Rome pabalik sa loob ng penthouse. Huminto si Zeke at dahan-dahang iniharap si Rome sa kanya. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito. Ang kanyang mga daliri ay banayad na humahaplos sa ilalim ng mga mata ni Rome. Ang mga matang sa wakas ay nakatingin na sa kanya. "Mrs." bulong ni Zeke. Ang boses ay puno ng panginginig na hindi niya na maitago. "2 taon ko itong hinintay. Ang makita kang muli at makita mo ako." Hindi sumagot si Rome. Sa halip ay hinawakan niya ang mga kamay ni Zeke na nasa kanyang muka. Hinila niya ito palapit hanggang sa madampi ang kanilang mga noo. Sa bawat paghinga nila, ramdam ang bigat ng pangungulila ni Zeke. Dahan-dahang idinampi ni Zeke ang kanyang mga labi sa noo ni Rome, papaba sa dulo ng kanyang ilong, hanggang sa marahan niyang natagpuan ang mga labi nito. Ang halik ay hindi agresibo. Ito ay matagal, malalim, at puno ng mga pangakong hindi kailanman kailangan ng salita. Bawat paglapat ng kanilang mga labi ay tila paghingi ng tawad ni Zeke para sa lahat ng sakit na pinagdaanan ni Rome. Iginiya ni Zeke si Rome sa kanyang silid. Sumama naman ito sa kanya. Maingat na inihiga ni Zeke si Rome sa malambot na kama. Sa ibabaw nito, tinitigan niyang muli ang mukha ni Rome. "I love you so much, Rome. Higit pa sa buhay ko," bulong ni Zeke bago muling isinubsob ang kanyang mukha sa leeg ni Rome. Nilalasap ang bango. Ang bawat haplos ni Zeke sa balat ni Rome ay puno ng pag-iingat. Tila ba humahawak siya sa isang mamahaling kristal na ayaw niyang mabasag. Sa bawat dampi ng kanyang kamay, ramdam ni Rome ang panginginig ng katawan ni Zeke. Ang panginginig ng isang taong muntik nang mawalan at ngayon ay muling nabigyan ng pagkakataon. Habang nagtagpo ang kanilang mga katawan sa ilalim ng kumot, walang ibang naririnig kundi ang mabibilis na pintig ng kanilang mga puso at ang mahihina nilang paghinga. Ito ay ang pagsasanib ng dalawang kaluluwang matagal nang nagkawalay sa gitna ng trahedya. Para kay Zeke, ang bawat sandali ng kanilang pagsasama ay isang panalangin ng pasasalamat, at para kay Rome, kahit wala pang sapat na alaala ang kanyang iisip, ramdam ang pagmamahal sa piling ni Zeke. Pagkatapos ng mainit ng pagmamahalan ay nakatulog ang dalawa. Gabi na nang magising ang mga ito. Nagising si Rome na ang ulo ay komportabling nakahilig sa dibdib ni Zeke. Ramdam niya ang bawat pag-angat at pagbaba nito, ang bawat tibok ng puso ni Zeke na tila isang himig na nagpapakalma sa kanya.
Sa bawat sandaling iyon, nararamdaman niya ang mga labi ni Zeke na paulit-ulit at banayad na dumadampi sa kanyang noo. Isang halik na puno ng pag-iingat, tila ba tinitiyak nito na hindi siya isang panaginip lamang. "Gising ka na, misis," bulong ni Zeke. Ang boses ay malalim at paos, bakas ang lapis na pagmamahal. Hindi sumagot si Rome. Sa halip ay mas sinubsob niya ang kanyang mukha sa leeg ni Zeke. Nilalasap ang init at bango ng lalaki. Ang mga kamay ni Zeke ay nagsimulang gumalaw. Hinahaplos ang hubog ng likod ni Rome hanggang sa maramdaman nila ang muling pag-alab ng init na tila hindi nauubos. Dahan-dahang inirap ni Zeke si Rome sa kanya. Sa gitna ng dilim, ang mga mata nila ay nagtagpo, mga matang puno ng pangungulila at pangako. Walang pagmamadali. Ang bawat halik na nagsimula sa labi ay dahan-dahang bumaba sa leeg, sa balikat, hanggang sa maramdaman nila ang sabay na pagbilis ng tibok ng kanilang mga puso. Ang bawat haplos ni Zeke ay tila isang kumpas ng musika. Maingat, madamdamin at puno ng respeto. Para kay Rome, ang bawat dampi ng balat ni Zeke ay tila nagbubura sa lahat ng takot na nararamdaman niya. Sa ilalim ng malambot na kumot, ang kanilang mga katawan ay muling nagisa sa isang sayaw ng pag-ibig na tila ba ngayon lang nila muling natuklasan ang isa't isa. Ito ay sagrado. Maririnig ang mahihina nilang paghinga na sumasabay sa kumpas ng gabi. Bawat tunog na lumalabas ay hindi dahil sa pagnanasa lang, kundi dahil sa matinding pasasalamat. Sa bawat paggalaw, ramdam ni Rome ang proteksyon ni Zeke. At si Zeke naman, sa bawat sandaling nararamdaman niya ang pagtugon ni Rome ay tila ba binubuo ang mga basag na bahagi ng kanyang pagkatao. Ang gabing iyon ay naging saksi sa isang pagmamahalang mas matindi pa sa anumang unos na pinagdaanan nila. Nang matapos ang lahat, muling bumalik si Rome sa dating niyang pwesto, nakayakap sa dibdib ni Zeke habang si Zeke naman ay patuloy sa paghalik ng kanyang noo. Ilang minuto ang nakalipas matapos ang kanilang pagmamahalan. Dahan-dahang bumangon ang dalawa. Pilit na hinahanap ang kanilang mga damit sa gitna ng malamlam na liwanag ng silid. Ngunit bago pa man tuluyang makapagbihis si Rome, muli siyang hinila ni Zeke pabalik sa kanyang mga bisig. Niyakap siya ni Zeke mula sa likod. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakapulupot sa bewang nito. Isinandal ni Zeke ang kanyang baba sa balikat nito at binigyan si Rome ng mga mabababaw ngunit matatamis na halik sa leeg at pisngi. Mga halik na tila ayaw pa rin magpaalam sa init ng kanilang pagsasama. "Ayaw pa kitang bihisan, misis," bulong ni Zeke na may kasamang malambing na ngiti. Sa gitna ng tahimik na penthouse, habang kapwa pa sila walang mga damit, dahan-dahang iginalaw ni Zeke ang kanyang katawan. Nagsimula silang magsayaw sa isang napakabagal na indayog. Walang musika, tanging ang tunog ng pagmamahal ng kanilang puso ang naririnig. Ang kanilang mga balat ay muling nagtampi, mainit, malambot at puno ng kuryente. Ang bawat hakbang nila ay tila lumulutang. Inihilig ni Rome ang kanyang ulo sa balikat ni Zeke habang ang mga kamay niya ay nakakapit sa matikas na mga balikat nito. Sa bawat pag-ikot nila ng dahan-dahan, tila sumasabay ang mga ilaw sa labas na nanggaling sa nagtatayugang mga buildings. Ito ay isang sandali ng purong koneksyon. Ang pagiging hubad nila ay hindi tungkol sa pagnanasa, kundi tungkol sa kawalan ng itinatago. Isang pagpapakita na sa harap ng isa't isa, sila ay buo at tanggap. Sa bawat haplos ng mga kamay ni Zeke sa likod ni Rome habang sila ay sumasayaw ay puno ng paggalang at paghanga. Napatingin si Rome sa mga mata ni Zeke. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa mga mata ng lalaking labis na nagmamahal sa kanya. Nakakakilig ang bawat ngiting pinupukol nila sa isa't isa. Mga ngiting nagsasabing kahit anong mangyari sa labas ng pintong ito, sa loob ng silid na ito, sila ay payapa. Nagpatuloy sila sa ganoong posisyon ng ilang sandali, tila tumitigil ang oras. Isang sayaw ng dalawang kaluluwa sa wakas ay muling nagtagpo sa liwanag bago sila tuluyang naghiwalay ng may matamis na halik para simulan ng pagbibihis. Matapos ang kanilang naging pag-iisa sa penthouse, lumabas na ang dalawa para kumain ng dinner.
ramdam ang panibagong sigla ni Rome. Pagkatapos kumain, kahit mabigat sa loob ni Zeke, inihatid na niya si Rome pabalik sa bahay ni Dr. Cassie. Ibinaba niya si Rome sa tapat ng gate at bago ito tuluyang bumaba ng sasakyan, kinuha ni Zeke ang isang bagong high-end na smartphone mula sa dashboard. "Mrs., ito muna ang gamitin mo," sabi ni Zeke habang inaabot ang phone. "Extra phone ko to pero nakasetup ng lahat. Nandyan na ang number ko, pati na mga contacts ng mga taong kailangan mo. Naka-speed dial na rin ako." Kinuha ito ni Rome, bakas ang pagtataka. "Bakit kailangan ng ganito, Zeke? Parang magtatagal ka ha." Huminga ng malalim si Zeke at hinawakan ang kamay ni Rome. "Kahit di naman ako magtagal, we need to communicate. Also, I have to settle some things, Rome. May ahasikasuhin lang akong napaka-importante. Hindi muna tayo magkikita ng ilang araw, pero huwag kang mag-alala. Mag-a-update ka lang sa akin dito sa phone na to, okay?" "Ilang araw?" tanong ni Rome, may bahid na lungkot ang tinig. "Saglit lang, pero pangako, darating ako sa first session mo kay Dr. Pascual." Paninigurado ni Zeke sabay halik sa likod ng kamay ni Rome. Tumango si Rome, kahit may kaba sa dibdib ay nagtiwala siya. "Mag-iingat ka, Zeke ha, hihintayin kita." "Mag-iingat ako, Mrs. Para sa'yo. Ikaw din. Take care of yourself for me." Umalis na si Rome. Pinanood ni Zeke ang pagpasok ni Rome sa loob ng gate. Nang tuluyan ng sumara ang pinto, unti-unting naglaho ang malambot na ekspresyon ng mukha ni Zeke. Ang kanyang mga mata ay naging matalim at malamig. Pinaandar niya ang sasakyan at mabilis na humarurot palayo. Ngayon, alam ni Zeke na ligtas na si Rome at bumalik na ang paningin nito. Panahon na para simulan ni Zeke ang kanyang tunay na plano laban sa mga taong sumira sa kanila. Maagang nagising si Zeke para sa isang mahabang biyahe patungo sa isang malayong probinsya. Hindi siya nag-iisa. Katabi niya sa sasakyan si Attorney Matthew De La Cruz, ang Vice President for Legal Affairs ng De La Cruz Global Foods. Bukod sa pagiging membro ng isang pinakamayamang angkan sa Pilipinas, si Matthew ay matalik na kaibigan ni Zeke na hinding-hindi siya matatanggihan. Habang binabagtas nila ang highway, bumasag sa katahimikan ng boses ni Matthew. "Zeke, uulitin ko sa'yo. I am a corporate and business lawyer, hindi criminal lawyer. Are you sure you want to put your full trust in me for this?" Bahagyang sumulyap si Zeke sa kaibigan bago muling ibinalik ang tingin sa kalsada. I know you're a brilliant criminal lawyer too, man. Your former boy wife, Anthony, make sure you accept pro bono cases para sa mga mahihirap, and I heard you're doing great in that field." "I always do great, Zeke. That's given," may hadong pagmamalaking sagot ni Matthew. "Also, he is not just a farmer boy. You know that. My wife is a professor and honestly, he is way more intelligent than you." Natawa ng mahina si Zeke. Yeah, I get it." "Don't laugh. It's the truth." Seryosong dagdag ni Matthew. "Remember, pinagtabuyan mo ang bartender na yon nang hindi man lang tinatanong ang side niya. Diba? It's not an intelligent way to do things. And now, look at where we are. I'm here with you fixing your mess." "You're here with me kasi mag-best friend tayo," simpleng sagot ni Zeke bagaman ramdam ang pasasalamat sa tinig. "Just a reminder, Zeke, this is not a pro bono case. You have to pay for my wasted time," hirit ni Matthew habang tinitingnan ang kanyang mamahaling relo. Napangiti si Zeke. "Of course, name your price." "Never mind. I might just break your bank if I do that," biro ni Matthew. "Besides, I'm still richer than you." Hindi na sumagot si Zeke at napailing na lang. Hindi talaga nagbabago ang asaran nilang dalawa. Kahit hindi sila madalas magkita dahil sa kani-kanilang mga negosyo, alam ni Zeke na isang tawag lang niya ay darating si Matthew at ganoon din siya para sa kaibigan. Habang papalapit sila sa kanilang destinasyon, unti-unting napalitan ang kulitan ng seryosong aura. Nakarating ang itim na SUV ni na Zeke sa isang payak na bahay sa dulo ng kalsada sa probinsya. May nakaparadang lumang tricycle sa gilid at ang paligid ay nababalot ng katahimikan ng nayon. Lumabas ang isang babae mula sa loob, karga ang isang maliit na bata na nasa 2 taong gulang pa lamang.
Bakas ang pagtataka at kaba sa kanyang mukha nang makita ang dalawang matikas na lalaking bumaba mula sa mamahaling sasakyan. Hindi ito ang babaeng nakita ni Zeke sa CCTV noon at isang itong mukhang simpleng may bahay lang na walang kinalaman sa gulo. Lumapit si Matthew ng may otoridad. "Good morning, miss. I am attorney Matthew de la Cruz and I am with my client, Mr. Zeke Villa. Dito po ba ang bahay ni Mark Panganiban?" Napatigil ang babae, lalong humigpit ang yakap sa kanyang anak. Asawa ko po siya. Bakit po? Ano ang maitutulong namin sa inyo?" "Kailangan namin siya makausap para sa isang importanteng bagay," sagot ni Matthew sa isang tono na seryoso at hindi matatanggihan. Pumasok ang babae at tinawag ang asawa. Paglabas ni Mark, tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang kanyang balikat ay bagsak at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalala. Ito ang lalaking bumugbog sa kanya noon at alam niyang karelasyon nito ni Rome. Pinagpawisan ng malapot si Mark. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang nakatingin sa kanyang asawa at sa maliit niyang anak bago muling tumingin kay Zeke. Tanging pagsisisi at kaba ang makikita sa kanyang muka habang nakatitig sa lalaking tila may masamang balita para sa kanya. "Mark," tipid na pati ni Zeke. Ang boses niya ay mababa pero ramdam ang panganib. Sumingit si Matthew bago pa makapagsalita ng kahit ano si Zeke. Alam ni Matthew ang ugali ng matalik na kaibigan. "Mark, we can do this the hard way or the easy way. Pwede tayong mag-usap dito sa harap ng pamilya mo o pwede tayong lumayo ng kaunti para hindi sila madamay sa mga ilalatag naming kaso laban sa'yo." Napatingin si Mark sa kanyang asawa na halatang naguguluhan at natatakot sa napakinggan. Tapos yumuko siya nang makitang takot nito. Tila hindi kayang tingnan ng pamilya niya na habang kaharap ang dumi ng nakaraan niya. "Sige, doon tayo sa may tricycle," nauutal na sabi ni Mark. Nang makalayo sila ng kaunti at makarating sa tabi ng tricycle, hindi na nakapagpigil si Zeke. Sa isang iglap, isang mabilis at mabigat na suntok ang dumapo sa panga nito at sinundan agad ng isang malakas na tadyak sa sikmura. Napaluhod si Mark habang humahawak sa kanyang tiyan, humihingal sa sakit. "Hayop ka? You were a friend of Rome and even his ex, pero pinagsamantalahan mo siya at ginago?" Sigaw ni Zeke, ang boses ay nanginginig sa matinding galit. "You a-hole, I will make sure na hindi ka makakatakas sa ginawa mo." Doon na humagulhol si Mark, hindi lang dahil sa sakit ng katawan kundi dahil sa bigat ng takot na kanina pa sumasakal sa kanya. "Patawad po, nagsisisi na ako sa ginawa ko. Grabe ang konsensya ko kaya pilit ko na iyong kinalimutan. Gusto ko na magbagong buhay." Hindi nagpaawat si Zeke, tinadyakan pa si Mark at napaungol ito sa sakit. "You don't deserve new life. Rome lost his sight and memory because of what you did." Pumagitna na si Attorney Matthew at hinawakan ang balikat ni Zeke para awatin na ito. "Zeke, keep calm. We are not here for you to show them your outbursts and shallow power tripping." Seryosong paalala ni Matthew. Tumigil si Zeke pero ang tingin niya kay Mark ay nanatiling napakatulis. Tila gustong ubusin ang buhay nito sa sandaling iyon. Mabilis na lumapit ang asawa ni Mark. Umiiyak at yakap-yakap ang kanilang anak na nagsimula na ring magatungal sa takot. Pinagtitinginan na din sila ng mga taong naroroon at tila nakikichismis. "Mark, ano bang nangyari?" Baling ng asawa sa kanya bago tumingin kay Zeke na may halong takot at pakiusap. "Bakit niyo po sinuntok at pinagtatadyakan ng asawa ko? Ano pong kasalanan niya?" Nakaramdam ng biglang awa si Zeke nang makita ang bata. Ang inosenteng mukha nito na walang kamuwang-muwang sa kasalanan ng ama. Bahagyang lumambot ang kanyang kamao pero hindi ang kanyang paninindigan. Inilabas ni Matthew ang asol na folder at iniharap kay Mark, sapat na para makita ng kanyang asawa ang bigat ng dokumento. "Mark, alam namin ang nangyari sa kondo 2 taon na ang nakalipas. Alam naming nilagyan mo ng droga ang kape ni Rome para pahinain siya. Maaring nakalakad pa siya pauwi pero ang pag-akyat mo sa kanyang unit at ang pagpaibabaw mo sa kanya habang wala na siyang kakayahang lumaban ay malinaw na attempted rape." Panimula ni Matthew, ang boses ay malamig at professional. "In the eyes of the law,
That is a heinous act. Idagdag mo pa ang RA 9995 or voyeurism dahil sa video na kumalat. Kahit hindi ito kumalat sa buong mundo o sa buong bansa, it affected Rome. You are looking at a minimum of 20 years in prison, Mark. Isipin mo ang pamilya mo. Isipin mo ang anak mo. Lalong namutla si Mark. Ang akala niyang sekreto na baon na sa limot ay detalyadong nailatag ng abogado sa harap niya. Napatingin siya sa asawa niyang nanginginig na sa iyak habang yakap ang kanilang anak. Sa sobrang takot at sa kagustuang isalba ang sarili mula sa kulungan, biglang bumukas ang bibig niya. Hindi ko naman po itinuloy. Hindi ko gusto yon. Hindi ko talaga gusto yon. Masyado lang akong nalunod sa selos at pagmamahal sa kanya. Pagsusumamo ni Mark, ang mga luha ay tuloy-tuloy ang paghagos. Si Claire ang may gusto nito. Siya ang nagplano ng lahat. Hindi ko alam na nag-video siya. Nagkatinginan sina Zeke at Matthew. Hindi pa man nila binabanggit ang pangalan ng babae kusa na itong iniluwa ni Mark. Nahulog na siya sa unang patibong. Ang ilaglag ang tunay na mastermind. Then prove it, malamig na sabi ni Zeke. Bagaman kumukulo ang dugo sa pagkakabanggit sa pangalan ni Claire, tumingin siya ng matalim sa direksyon ng asawa ni Mark na takot na takot. Ilabas mo ang lahat ng ebidensyang nagpapatunay na si Claire ang nasa likod nito. Lahat ng usapan niyo at plano, ibigay mo sa amin. You can be a witness. Gawin mo yan o sisiguraduhin kung sa loob ng rehas mo na lang mababalitaan ang paglaki ng anak mo. Sa kabilang dako, pumunta si Rome sa coffee shop na lagi niyang tinatampayan at nagpasa ng kanyang resume. Ngayong nakakakita na siya, kailangan na niyang maghanap ng trabaho. Hindi ito alam ni Dr. Cassie. Laking tuwa naman ng manager ng cafe nang makita niya na okay na ang mata niya. Nakilala siya nito at tinanggap ang kanyang resume at sasabihan na lang siya kung may vacant na position. Pagkatapos ay pumunta si Rome sa mall na katabi nito at tumingin-tingin ng mga pwedeng mabili. Maya-maya ay may tumawag sa pangalan niya. Rome, napalingon siya at tumambad sa kanya isang magandang babae na nakangiti sa kanya. Kilala ba kita? Sorry, wala akong maalala sa nakaraan ko. So, totoo pala ang balita sa nangyari sa iyo. By the way, I am Claire Madrigal. Naging kaibigan mo noon. Lumapit si Claire kay Rome na may mapanlinlang na ngiti. Rome, pwede mo akong pagkatiwalaan. Naging kaibigan mo talaga ako. Gusto kong magkaroon tayo ng catch up. Buti nga nakita kita rito. Malambing na wika nito habang sinusuri ang bawat reaksyon sa mukha ng binata. Tumingin lang si Rome kay Claire. Pilit na kumakapa ng kahit anong pamilyar na pakiramdam sa babaeng nasa harap niya. Maya-maya ay dahan-dahang tumango si Rome bilang pagtugon. Alam mo, punta tayo sa place na lagi natin pinupuntahan. Baka doon maalala mo ang lahat. Mungkahi ni Claire na may malapad ng ngiti. Kasi bahagyang pag-aalinlangan ni Rome habang iniisip ang kanyang sitwasyon. May gagawin ka ba? Sayang naman, masaya sana na mag-catch up tayo, pangungumbinsi pa ni Claire, tila hindi hinahayaang makawala ang kanyang biktima. Sige, saan ba yung lugar na yon? Sa wakas ay sagot ni Rome, dala ng kuryosidad na mabuo ang kanyang nakaraan. Napangiti ng malapad si Claire sa narinig. Basta sumunod ka sa akin. At sumunod naman si Rome sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Lumabas sila ng mall at sumakay ng taxi patungo sa lugar na magiging simula ng panibagong pasakit sa buhay ni Rome. Dinala ni Claire si Rome sa isang abandonadong maliit na bahay na wala ng bubong. Ramdam ang init ng araw at ang amoy ng nabubulok na kahoy sa paligid. Anong ginagawa natin dito, Claire? May pagtatakang tanong ni Rome habang pinagmamasdan ang guho ng istruktura. Dito tayo nagtatambay dati. Halika, pumasok tayo. Baka may maalala ka rito, sagot ni Claire na may kasamang malambing na tono bagaman may kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Nagtatalawang isip man ay pumasok pa rin si Rome. Pinagmamasdan niya ang bawat sulok, ang mga bitak sa pader at ang mga damong tumubo sa loob ng bahay. Wala namang ibang espesyal sa lugar. Para lang itong isang nakalimutang alaala na pilit niyang hinahanap pero hindi niya mahagip. Naglalakad-lakad pa siya sa gitna ng silid.
sinusubukang pakiramdaman kung may kahit anong pamilyar na emosyong babangon sa kanyang dibdib. Lilingon na sana siya kay Claire para magtanong ulit nang biglang binuhat ni Claire ang isang tipak ng kahoy. Sa isang mabilis at malakas na pagkilos, pinukpok niya ito sa ulo ni Rome. Napadilat ng bahagya si Rome bago tuluyang nagdilim ang lahat. Bumagsak ang kanyang katawan sa maduming sahig at nawalan siya ng malay. Napatingin si Claire sa nakahandusay na binata. Ang malapad ng ngiti kanina ay napalitan ng isang mapait at mapagiganting titig.